It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSPN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, we gather here today as we start another episode of our Portal Online program show. We thank you for the opportunity to share our knowledge, talents, and experiences with viewers.
Before we start this new season, we kindly ask for your assistance. Bless every member of our team for their dedication and hard work. We request God to allow our program success so that it might reach viewers and have an advantageous impact on their lives. We pledge our commitment to God this new episode, trusting His guidance and blessings, and hoping to bring honor and glory to your name. We ask all these things in the name of Jesus Christ our Lord, through the intercession of Our Lady of Candles and Saint Bartholomew. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Good morning, CSBnians, and to our loyal viewers. Good morning po sa inyo, and I hope na maganda yung araw ninyo ngayon. So, welcome again to our brand new episode, okay, for the CSBN portal. Okay, so, kumusta? Kumusta, Jersey? Kumusta yung araw mo ngayon? Okay naman po, so far. And ano ba yung pag-uusapan natin ngayon, Jersey? Kasi feeling ko, ano daw to, exciting daw tong pag-uusapan natin. Maganda daw yung topic natin yun. Sige nga, ano nga ba? So, yung topic natin for today sa portal is ang World Animal Day. World Animal Day. All right. So I think hindi yan nasa-celebrate this week, 'di ba, Jersey? Yes po. Give me some details nga regarding this celebration. So, ang World Animal Day po is, sineselebrate po siya tuwing October 4 po, or October 6, if I know, as far as I remember. And yung theme po niya last year was actually a shared planet, promoting the equal rights for animals and for humans as well. Okay, that's great. So yun pala yung parang objective, no, ng celebration Yes, na yan, no? To give awareness, to educate kung paano natin ma-address. Okay, kasi as we all know, may mga endangered, marami na tayong mga species na endangered na. Yes. Okay, so pag endangered, anong ibig sabihin nun? Yung close to extinction na po. Ayun, close to extinction. Pero before that, mag-usapan natin, gusto ko munang i-shout out, okay? Kasi itong mga taong to, special to kay Sir Paul. Kaya shout out kay Gigi Asenya from Bulacan. At shout out din kay Lola Cel. At of course, shout out sa iyo, Ma'am Imelda. Thank you po sa mga blessings po na binigay niyo po sa amin sa school po. At lalo na ngayon, kasi for sure, mabubusog po kami sa binigay po ninyo. Okay, so yan. Let's go back to our topic. Jersey. So again, yung pag-uusapan natin ay yung World Animal Day, di ba? Kasi Yes. yung endangered species na alam ko ay yung maliban sa, ang tawag niyan? Nakalimutan ko. Wag na lang yun. Naalala ko yung Philippine Eagle. Opo, yun so, po. yun talaga yung... May naalala pa kong isa eh. Pero wag mo muna. Baka maalala ko mamaya. So, sa ngayon, pag-usapan muna natin yung Philippine Eagle at tarsier daw, sabi ni Sir Paul. Okay? So, yung Philippine Eagle, may nabalitaan kasi the past month na parang namatay, may Philippine Eagle doon sa parang conservatory doon sa Davao. Yes po. Na namatay. So again, may namatay na namang Philippine Eagle. Alam niyo ba yung Philippine Eagle, kukonti lang yan sila dito sa Pilipinas. At kapag kasi yan sila, pag nanganak, alam kong matagal eh. Opo, matagal po talaga sila. Matagal yung panahon na nanganganak yung mother eagle. Tas usually po, I think, napoproduce na po nila is 1 egg. One egg. Opo, or Okay. di kaya 2. So, limited lang po talaga. Okay. At saka, pag namatay kasi yung partner ng agila, Opo. oo, parang mamamatay na din siya, no? Opo, Yun, kasi parang permanent partners na po sila. Permanent mate. Taray, no? So, dapat, yun yung dapat matutunan ng mga tao. Siguro, no? Mag-stick to one. Okay. Alright. So, may question ako sa'yo, Jersey. Ako ba mag-question or ikaw na lang? Sige, kayo na po. Ako na sige. Tatanong na lang ako sa'yo. Paano ba natin ma-prevent itong animal extinction? One of the ways we can prevent po is by planting trees. Like, yun nga po sa endangerment of the Philippine eagle. Kasi
yung main reason po nun is because of deforestation. Yes. Kasi oo. dahil po doon, parang wala po silang area for nesting, hindi po sila makapag mate ng maayos, and doon nga rin po, hindi lang po yung Philippine eagle yung naapektuhan. Marami din pong endangered animals such as yung tarsier nga po. Wala po silang mga puno, and because of deforestation, wala na po silang environment. Tama. Kasi yung kagubatan, yun yung ano nila eh. Yun yung tahanan yung po tahanan, yung habitat nila, 'di ba? So maraming mga animals na sa kagubatan, okay? Sa gubat talaga ninirahan. Nandun kasi yung mga pagkain nila. Opo, yung mga kailangan po nila. Kailangan nila, yung resources nila, yung bahay nila mismo, kasi lalo na yung sa Philippine Eagle, 'di ba? Nagbi-build sila ng nest, Opo. 'di ba? And then yung tarsier. Okay. Yun nga po. Yung tarsier kasi famous yan sa ano namin. Kilala yung probinsya namin diyan, yung tarsier dun sa Bohol. So alam niyo ba yung tarsier na very sensitive yung mga tarsier na Opo. bawal yung kahit nagpa-picture ka, bawal sa kanilang i-flash kasi nasa-stress yan sila at ayaw din nila ng maingay. Okay? Yun nga po, kasi pag nasa-stress po sila, parang may chances po na magpakamatay po sila or ganun. Yes, very good, Jersey. Nagsusuicide sila. So, ganyan yung ugali ng tarsier, no? Very sensitive sila. Kaya tayo, mismong mga tao, maging mindful tayo, okay? Maging mindful tayo sa mga kinikilos natin. Kung iisipin natin kung nakakasakit na ba tayo or hindi yung actions natin endanger na ba ng ibang kahit hindi lang sa tao kundi pati na sa mga animals, kasi tayo yung nakukonsider as stewards ni God, okay? Tayo yung tagapangalaga, okay? So dapat alagain natin, hindi natin pinapatay yung mga animals, kasi kahit yung mga snakes, di ba, kinoconsider natin yan as predators in snakes, yung crocodiles, di ba? Kahit na nakakatakot sila, minsan na tayo, inaatake tayo, may ano yan sila, may role yan sila sa ecosystem, okay? For balancing, okay, the ecosystem. Okay, kaya kailangan maging mindful tayo, wag natin silang saktan kasi yan sila nananakit din. Pag sinasaktan din, nananakit din yan sila. Okay? So, maliban sa planting trees, so maganda yun, no? Planting trees. Ano pa, Jersey, alam mo? Lessen the usage of plastic. Kasi yun po talaga yung main problem, even to humans po. Kasi pag, like, for example po, yung mga sea turtles, yung mga tinatapon po nating plastic sa ocean, minsan po, yun po yung nakakain nila and na-suffocate po sila and yun po, leading to death. And hindi lang po sea turtles, yung sea lions din po, parang naiipit din po sa leeg nila and hindi po sila nakakahinga na maayos. Yes, that's true. Talagang totoo yan, Jersey. Kasi yung mga napapabalita, di ba, na may mga, yung balyena nga, tapos narating sila doon sa shore, tapos namatay kasi nga, nung pagbukas doon sa ano nila, marami na silang nakakain na i-ingest ng mga plastics. Opo, mga so yung mga basura. lalo yung mga single-use plastics, yung maliliit, yung mga microplastics, kung maaari, less plastic. Okay? Lagi namin yung mga nakaraang portals, lagi namin ina-advocate yan, Jersey, na maging ano tayo, kung kaya, wag na tayong gumamit, okay, ng plastic. Kung kaya lang. Anyway, may mga it's almost eco-friendly impossible bag. naman eh. Yung ano lang siguro, yung matuto tayong mag-recycle. Okay, ganun. So, almost impossible naman talaga na mawala yung plastic eh. Kasi may mga certain products na kailangan din ng plastic. Okay? So, yun na lang, yung lessening yung paggamit ng single-use plastics. Okay. May sasabihin ka, Jersey? Siguro din po, use eco-friendly bags. Kasi, yun po, mas common na po siya in today's world. Siyempre po, like, mga tote bags, ganun din po. Yes, yun yung nagagamit, no? Hindi yung isang gamit lang.
Okay, kasi pag yung single-use plastic, tapon agad eh. Kaya nga tinatawag siyang single-use plastic, diba? Kasi once nyo lang gamitin, tapon agad. Pero yung mga, yun nga, yung sinabi ni Jersey na eco-friendly, yung nagagamit natin. Okay, so pag pumunta tayo sa grocery, magdala tayo ng, tawag niyo, Jersey? Yung, Eco-friendly. eco bag po. Na bags. Okay, so yun yung nagagamit natin paulit-ulit. Okay, so may dadagdag ka pa nun, Jersey? Wala na po Okay, masyado. so yun ha, less plastic. Lagi namin yung pinag-uusapan sa portal. So, ang CSBN, meron tayong tinatawag na the CSBN loves Mother Nature. Okay, so, yun yung mga learners namin dito, tinuturuan namin na maging nature-friendly. Okay, so yun. Ano pa, Jersey? Yun nga po, yung aside din po sa mga plastic, siguro yung mga nakaka-harm din po sa mga animals, like yung mga chemicals and yung pagtatapon ng mga basura kahit saan-saan. Kasi minsan nakakain po nila yun eh. Totoo. Lalo na't yung mga yung mga basura na yung plastic. Kasi Opo. may mga basura like yung nabubulok. Yung Opo, mga hindi yun po. nabubulok. Lalo na't nung yung mga dangerous, yung mga hazard na mga gamit na tinatapon. Yung mga dangerous yung magaling sa galing sa sa ospital yung tinatapon. So, I think yung big problem talaga ng Pilipinas talaga yung yung Waste solid waste management. Oo. Kasi ang nangyari, yung mga waste natin napupunta doon sa dagat, sa ocean, sa Opo. rivers. Number 1 nga tayong polluter, 'di ba? Ang Pilipinas, isa sa mga top polluters. 2 minutes agad. Sa mga top polluters ng river. Okay? So, ayan. Nawala talaga ako. Alright. So, I think yung gusto kong idagdag, Jersey, yung pag-prevent ng animal extinction is yung i-avoid natin yung mga products. May mga products kasi na, alam mo yun yung ginagamit nilang experiment. Opo, yung mga tinetest po nila sa animals. Oo, animals. Tapos, yung parang leather ba Opo, yan? yung Tapos yung mga furring na mga sinusuot. accessories po, yung Oo, mga jackets. Yun. So, i-avoid po natin, wag po natin yung suportahan yung mga gamit na ganun. Although, usually kasi yung mga big brands kasi gumagamit Opo. nun, no? Oo. So, be mindful sa mga, hindi nyo alam kasi, yung mga sinusuot nyo ay, na pala yun, balat na pala yun ng hayop. Okay? So yun po yung, wag natin suportahan yung mga ganong mga business. Okay? Wag po natin na hayaan na mag-extinct yung mga animals po natin. Kasi again, may role po sila sa pag-balance po ng ecosystem natin. Okay? Pag once na may imbalance kasi, yun nga, yung lumalabas yung mga problema, nagkakaroon ng mga climate change, nagkakaroon ng mga kahit yung climate change nag-a-affect din eh, parang Opo. vice versa din, no? Oo, vice versa din yung ang epekto eh. So, ano pa ba? Pag nawala din sila, pag may imbalance, yun, nagkakaroon ng mga, ang tawag yan, yung parang food na, Food scarcity po. food scarcity, tapos yung parang, survival, dahil sa, dahil nawalan, dahil nakulangan na, kulang yung, yung pagkain nila, so parang nag-aaway na, parang gano'n, nagkagulo, di ba? So yan, magugulo yung ecosystem natin at yung mga viruses lumalabas. Di ba kasi? Oo. So, ayan. That's it. Kapag, yun yung mangyayari kapag nagkaroon ng imbalance yung ecosystem natin. And lastly, pag-usapan siguro natin, Jersey, yung anong matutunan natin as human beings, okay, sa mga animals. Ano ba yung mga characteristics ng animals na matutunan natin? Their ability to adapt po, tas their ability to be resourceful. And as much as possible, yun nga po yung pinag-usapan natin earlier, lessen the usage of plastics and use other bags such as eco bags and just be more resourceful po. Okay. So, yung mga animals natin, very resourceful sila, no? At Opo. isa din na napapansin ko na gusto ko sa animals is yung teamwork. Lalo na sa Opo. mga ants. Di ba? Oo, talagang nagtutulungan talaga sila. At tayo mismo, mga tao,
kailangan, kayo bilang estudyante, Jersey, di ba? Pag may mga group task kayo, of course, kailangan ng teamwork. Okay? Para ma-achieve nyo yung end goal ninyo. At kami din dito sa mga employees, no? Kailangan ng teamwork, collaboration, ganyan. Time na po ba, ma'am? Okay, sige. So, marami po sana akong i-share at si Jersey na i-share. Kaso wala po talaga kaming oras. So, yun po. GSN niya, thank you so much po. Sabi niya ay very nice topic. Thank you so much sa comment niya po. Actually, ma'am, si Sir Paul na po ang magdadagdag po mamaya ng topic nito. Kaya stay tuned po, ma'am. Okay, so thank you. Thank you also for having me here. I'm very grateful po. Okay, I'm very grateful also, Jersey, for your presence. So, I think break muna tayo. Okay. Welcome back sa ating programa, yung usapang pagpapahalaga. Ngayon, bigyan natin ng diin yung usapang pagpapahalaga at protection sa mga hayop sa ating planeta. No? Mga sea turtle, yung mga lahat ng hayop na nilalang ng ating Panginoon, di po ba? Tama, sir, at tama. Maganda po na kasama ko ngayon, kikita nyo yung aming isa sa nasa likod ng mga technical
ano po, yung sounds natin, yung mga nag-aayos ng mga microphone dito. Si Sir Jonel. Sige, sir, pakilala ka po. Kaway-kaway naman dyan, Sir Jonel. Good morning sa inyong lahat. Uhuy! Ako po si Jonel Cinco. Okay, Jonel Cinco. Yan po. So, ganda, no? Kasi nakita nyo na po siya. Okay. Okay. At ngayon, diretso tayo doon sa mga usaping pagpapahalaga. Okay? So, ngayon, may mga alaga ka ba sa bahay, Sir Jonel? Yes, sir po. Ang alaga namin sa bahay namin ay mga pusa. 5 po yung pusa namin sa bahay namin. At inalagaan din po namin ng parang pamilya na rin po yung turing namin sa kanila. Sabi pa nga, may kasabihan niya yun, pag nag-aalaga tayo ng pusa, no? Kinakanlong natin sila, maswerte daw yan. May mga sabi-sabi yan eh. Yes, tama sir. Kasi noon na wala pa kaming alagang pusa, daga yung pumupunta sa amin gabi-gabi. Yan ang Yan, peste. daga. Nung nag-alaga kami ng pusa, nawala na yung daga. Ayun. Malaking kaya, naitulong po. Ayun, dahil siguro, importante naman din yung daga kasi kasama yan sa may buhay na nilalang dito sa ating mundo. No? Pero yun po ay ang natin, paano natin inaalagaan ng ating mga alagang hayop. No, yun. Paano kaya inalagaan nyo para at least naman makita ng mga viewers yung kahalagahan, no? Yung pagpapahalaga sa mga alagang hayop natin. Kailangan lang po nating bigyan sila ng panahon para kuminsan bandingin din po pagkain nila, bibilan din natin sila ng cat food at saka minsan kausapin na rin parang tao na rin. Ayun, maganda yung unang sinabi mo. Dapat pag yung mga alaga natin, kailangan talaga ng bigyan natin ng sapat na oras. Yun po yun. Dapat siyempre alaga, bigyan mo ng oras talaga yon. Kasi makikita mo yung kakulangan, kung ano po ba yung ikakataba o ikakalusog ng alaga. Di po ba? At saka sa pag-alaga ng hayop, kailangan hindi sila yung mag-a-adjust, tayo ang mag-a-adjust sa kanila. Ayun. At very clear din po ito sa ng atin, connected tayo roon. Kasama po natin ito sa iisang mundo, no? Yung mga nilalang ng Diyos. Tayo po ang tagapangalaga o co-creator, steward, no? Tama, sir. Yan. Tama. Kaya ito po yung pinag-uusapan natin kasi ito po yung maganda pong pinagdiriwang, alalahanin natin yung pagbibigay ng halaga o protection sa mga hayop. At dito nga sabi nga dito na ito ay idinaraos tuwing Oktubre 4, no? At itinatagyan noong 1931 sa ilalim ng Animal Protection League. Sa Italy pa nagsimula, no? So, siguro ito yung layunin nito para mabigyan natin ng sapat na oras yung proper na pag-aalaga ng hayop. Hindi po yung hayop inalagaan mo lang, una lang, tapos pinabayaan mo na. Yan kaya yung nangyayari, parang uso lang, di ba? Nadadala lang sa uso na mag-alaga ng mga hayop, tapos pinapabayaan naman. Hindi naman inaaruga ng talagang katulad ng pag-aaruga sa sarili niya. Di ba? Ganon din po yon, no? Tama yung sinabi mo kanina, Sir Jonel, na dapat kakausapin mo rin. Opo. Lalambingin. Yan. Okay. So, sa simbahang Katoliko naman, ganito po yon, ay nagpapahalaga sa buhay at kahalagahan ng lahat ng nilalang, kasama ang mga hayop dito po, no? Kaya ito ay tinutukoy sa mga doktrina, yung mga turo sa simbahan, yung mga teachings of the church. So sa katuruan ng simbahan, malinaw po na ang mga hayop ay nilikha ng ating Diyos. At mayroon din mga karapatan. Tama, Kaya, sir, tama. Tinuturuan tayo na bilang mga tao ay may responsibilidad tayo na pangalagaan ang mga hayop at ang ating kalikasan. Kalikasan. Yun po, yun. So, sa pananaw
ng ating simbahan, no? Ay sa mga hayop ay tumutukoy ito bilang mga bahagi ng mundong nilikha, no? Ng kalikasan at mayroong sariling mga layunin at hangarin. Kaya dapat dito hindi natin yung mga pinahihirapan, kumbaga pinapatay lang na katulad ng walang parang lang na walang silang puwang dito sa mundong ito. So yun po siguro yung layunin dito at ng turo ng simbahan kung bakit kailangan natin pangalagaan at arugain talaga, no, yung ating mga hayop, no? So, Tama, sir. ngayon, ano po yung mga sinasabi naman ng mga ating mga viewers, no? So, shout out po sa ating 6,000 na viewers po ngayong araw na ito, no? At syempre, yung aming mga patuloy na taga-subaybay at tagapanood at nag-share nitong aming live stream ay mabuhay po kayo at sana po ay dumami po kayo para yung good news, yung kaalaman at yung pagpapahalaga yung aming mga topic ay iyo pong na ibabahagi sa ating kapwa. Yun din po yun, pangangalaga. No? Tama, sir. So, Tama, sir. ano kaya ang pakiramdam? Ito naman, ang pakiramdam ng may alagang hayop sa bahay. Ilang alaga mo kanina? Sinabi mo, 5? 5 sila, sir. Ba, 5. paano kaya, ano kaya ang pakiramdam? Alam mo, sa pagising ko, tatawagin na nila ako niyan. Alam ko na nahihingi sila ng pagkain. Kung minsan, mangungulit. Hindi talaga may iwasan niya na maano ka sa hayop, pero kailangan mo lang intindihin din sila kasi tayo mas nakakaintindi, nakaunawa tayo sa kanila. Kaya bigyan din natin sila ng panahon upang malaya silang makagalaw. Katulad din natin. Opo, Na, di ba? Kung kailangan natin ng space o yung time nila, yung bonding moments, yun po. Kailangan din po yan, di ba? Kasi Tama, parang ang sarap, di ba? May mga iba nga na nag-aalaga niyan para parang sinasabi nilang nakakatanggal ng stress, di ba? So, at saka parang nabibuild mo yung yung pakikipagkapwa sa ibang nilalang. No? Pagdating ko nga, sir, pagdating ko sa bahay, pagdating ng motor ko, gugulat na lang ako dyan, tatalo na yan sa likod ko. Tapos, sarap ng pakiramdam oo, yan. mga musta na kaagad yan. Kasi alam niya, may dala na akong pagkain. yan, di ba? Talagang sila, no? Parang pumapasok, talagang nakakatuwa talaga yan, yung pakiramdam na yan, na sasalubungin ka ng salubungin talaga. Sir. Yung alagang hayop, no? Grabe, no? Kuminsan, samahan pa ako niyan. Pag naglabas ako, sumasama pa sa akin yun. Tapos, babalik ako, balik din siya. Yung grabe, no? Yung mga ganyan. Kasi, sabi pa nga, yung mga hayop natin, yung kasama natin sa bahay, ay minsan sila yung unang absorber eh. Oh, tama, Di ba? Minsan na-absorber mo mga negative energies. Yeah. Yung mga kung galit ka, 'di ba? Minsan nararamdaman din po niyan ng mga alagang hayop natin sa bahay. Kaya maganda po yung yung sabi nga, yung pag may nagkakasakit, tapos parang 'di ba minsan iniiyakan natin 'yon, namamatay yung alagang hayop natin dahil sabi nga sinalun niya yung yung sakit na yan, 'di ba? Grabe 'yon. Natatandaan ko yun kasi kami dati nung bata ko may alaga kaming aso. Yun po yung namin. Tapos talagang, yun po, sumasama kahit saan. Tapos masarap yung pakiramdam, parang hinaharot-harot ka, no? Opo. So, parang tinatanggal daw yung negatives na sa natin. Oh, yung negative, tawag na negative energies. Yes, sir. At yun, ang galing naman po. Maraming salamat sa star sender natin for today. Yahoo! Ma'am Char Char.
Nag-send po Wow. ng 20 stars. Thank you, Ma'am Char. O yan, nakita na natin agad yung stars dito natin sa ating studio. Hindi pa Yes, naman sir. gabi Hindi pa man, sir. At hindi natin nakita kagabi dahil maulan. Maulan. Ngayon, Oo, ngayon kita maliwanag na natin, ang star. malinaw pa, no? Malinaw sa studio namin ng 20 stars. Thank you po sa mga nag-share at mag-share pa lang. at Okay. si Ma'am Sino pa? Imelda Makawili. Ayan. Sino po? Ano po yung ni Ma'am Imelda? Maraming salamat sa Ma'am, sponsor na Tama. Ang sarap ng kakainin natin mamaya. Kakanin, oo. Okay. So, maraming salamat sa iyong generosity na patuloy mong pinaparamdam, pinapadama sa amin dito sa kolehiyo. No? Lalo na sa mga involved ng portal. Yon. At syempre, yung ating pagpapahalaga, hindi lang kung nagpapahalaga tayo ng ating mga alagang hayop, number one, alagaan din po natin una yung ating sarili at alagaan din po natin at ituring din po natin yung ating kapwa na Tama, sir, katulad tama. ng pagrespeto, pag-alaga sa sarili, yun, pinapadama po natin yan. Tama, sa sir, kapwa. tama. Kasi part yan ng part yan ng Buhay natin. buhay natin. At yung pangalawang greatest commandment of Jesus, which is, love your neighbor as you love yourself. At may tuturing po natin when we say love your neighbor, particularly we're not talking of, sinasabi natin, yung person, but we are talking also, we are dealing with lahat po ng may buhay. Yes. Connecting tayo lahat, sir. Connected po tayo. Opo. At nakakalungkot din po sa mga hindi pa natututo yung example na walang pagpapahalaga sa ating kalikasan, yung dinudumihan po natin yung ating kalikasan. Yung mga plastic bags, katulad niya ng sinabi kanina, na dapat mayroon tayong matuto tayo ng recycle, no? Yung waste management, paano natin maprotektahan, mapangalagaan ang ating mga kalikasan. Even po ng ating sa isa pong pagpapangalaga sa ating kalikasan na nilikha ng Diyos, yung ating mga kagubatan, yung ating Tama, sir. puno. Kaya nga po, maganda po yung programa ng CSBN, CSBN Loves Mother Nature. Tapos, sooner or later, dito sa ating school, magkakaroon na din po tayo ng tinatawag na urban farming. So, wala saan kaya yung lupa natin. Kaya ginagawa natin ng paraan na magkaroon ng space dito na ilalagay doon yung ating garden, yung pagtatanim. Meron po din natin. akong dyan, sir, sa tungkol sa mga plastic. Yan. Kung mamamalingki tayo, pwede rin tayo magdala ng basket. Tapos, pag nagbili tayo ng mga natin doon, ilagay na lang natin sa basket. Wag na natin kukunin yung plastic. Ibalik na lang natin sa tapos baunan, mabili tayo ng isda. Ilagay na natin sa baunan natin para wala ng isda wala ng plastic na madadala tayo sa ating bahay. Correct po yan. Kasi dapat isang tulong din po natin kasi yung plastic na yan, hindi natin alam, napupunta yan sa uso na yun ng baha, napupunta yan sa karagatan at yun, kinakain. At sa bahay natin, sir, na obserbaran ko rin na halos basura natin, plastic. Yun. Kaya talaga Kaya kailangan natin i-promote promote. na hindi na tayo palagi magamit ng plastic. Kagaya doon sa probinsya, di ba? Mga simpleng buhay lang, hindi gaano gumagamit ng plastic. Dahil na banggit mong simpleng buhay, kaya sa pangwakas ay sana po, una po ay respect po natin yung ating kasama dito sa nininirahan sa ating iisang mundo, no? Ng Tama, ating sir. mga may nilalang ng Diyos, no? Respect. Tapos, simpleng buhay, makontento tayo kung anong meron po tayo. Tama, sir. Kaya ipropromote mo yung inyong page. Simpleng, sabi Madiskarting mo? Madiskarting tatay. Tatay. Okay. At don't forget also,
na to watch my videos, inspirational videos sa Peregrine Assis. Yeah. At saka, siyempre, yung ating pong portal. Okay. Suportaran natin si Sir Perry. Okay, at saka, Sir Paul. Thank you very much po. Thank you po. At goodbye. Thank you. A pleasant day to all of you who are viewing this, and we are going to share another topic or another thing about let God's Word guide us. So, I am giving the title ng ating talk na ito, Created to Adore God. So, created to adore God. So part of who we are is to accept the fact that we are creatures, no? Nilikha tayo ng isang manlilikha, created by a creator, and that creator is our loving Father, God the Father, of course, no? And our path or journey towards this life that He has given us is to know, to love, and to serve Him. That is why nandun yung basis ng ating topic. Yung serving Him and adoring Him is practically the same, no? When we love someone, we would want to serve that someone because we adore that someone. We are worshiping, and of course, adoration and worship is only due to God. Now, the beloved,
this God that we love, no? I would like to quote scripture passage, no, na I found this inspiration from the book of the prophet Isaiah, chapter 55, verse 8 and verse 9. So, sino nga ba itong ating creator? Sino ba itong manlilikha na we are called to know, to love, and to serve? And then, sabi niya dito na, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts higher than your thoughts. So, we are dealing with a God that is beyond our human understanding. So, talagang let God be God. And masyadong rich, masyadong super beyond how we can understand who He really is. Pero one word that can help us is this God that we adore, we are called to know, to love, and to serve, is a God that is love. God is love. And part of who we are is that we are a spark of that love. So, yun yung ating Diyos na tinatawag tayong kilalanin, mahalin, at iserve. Now, ano ngayon ang pwedeng maging balakid doon sa journey na yon? Sa journey na yon, ang magiging balakid is to serve or to get to know ourselves, to get to love ourselves, and to get to serve ourselves, no? It's between serving God and serving ourselves. So, napapansin nyo, di ba, kuminsan pag ang tao o tayo, no, pagka masyado na tayong matalino, we tend to be proud, we tend to be arrogant, and we tend to claim na marami na tayong alam na, no? So, sometimes when we know too much, we forget na whatever it is that we know is only a gift of God. And in terms of knowledge of God, we should know our place. We really do not know Him that much. And we cannot fully know Him and comprehend Him unless, of course, sa beatific vision na sinasabi ni St. Thomas Aquinas, na when our time comes, yun yung ating gift, to get to see Him face to face when our time comes. So yun yung danger, no? Na sometimes when we know too much, we forget na masyado lang maliit ang ating knowledge, no? And then, of course, loving oneself over loving God is another big problem. Na tayo ay kung minsan na natutuwa tayo sa sarili natin, sa ating mga achievements, sa ating mga kakayanan, that we become narcissists, umiikot na tayo sa sarili nating mundo, and we forget that we are just creatures and we are not supposed to really adore ourselves, but we are supposed to adore our Creator. And yung last point dito is yung service, no? We are created to adore, to serve God, not ourselves. Kasi kung isa-serve natin yung sarili natin, we all know that we were born with original sin. Meron tayong human tendency, although we are basically good, we are always inclined towards evil. And sana nakuha niyo yung point, no? Na we are created to adore God. And worship is due only to God and not to ourselves. And finally, I'll just end with a quotation that I viewed once si Father Jerry M. Orbos, SVD. I admire her a lot. Sabi niya, meron siyang talk, no? Sabi niya, most of the time, we have to remind ourselves that there is a God and He is not you. So thank you so much for listening. Let God's Word guide us.
Okay, so nasa last segment na po tayo ng ating weekly episode of the CSBN Portal. And our episode today is tackling the topic ng World Animals Day. And we are so lucky that one of our former students ng CSBN ay dropped by to visit, no? She is now a second year irregular student of the University of Santo Tomas Harperi, no? Nada menos, the Royal Pontifical University of Santo Tomas, na meron tayo pong Memorandum of Agreement kasi partner po natin ang UST at ang CSBN for an enhanced senior high school program. And we have here no other than Angel G. Cruz. Hey po. I did not expect to be here. She's a very true-blooded RCBNES kasi before studying sa CSBN, di ba? Correct me if I'm wrong. You were also enrolled sa Blessed Sacrament Catholic School, tama? Yes po. And during elementary, I was also part of San Isidro. So I'm RCBNES all the way. Oh wow. So imagine that, Sir Perry, ha? San Isidro Labrador Catholic School, and then nag-Blessed Sacrament, and then nag-CSBN, tapos doon pa siya nag-aaral sa USD na kung saan meron tayong partnership. Growling Tiger po ito. And a very, I would say, very fluent po itong si Angel sa English, and very articulate and very classic po siya. Ang tawag ko nga sa kanya is parang old spirit ito na reincarnated, if there's such thing as reincarnated. So how are you, Angel? Can you say hi to our viewers? Hi, everybody. As Sir Paul said, I'm Angel, and I'm currently studying in UST, taking up creative writing. I'm a second year Swiss. Swiss means irregular. So I'm supposed to be a fourth year, but I shifted. I think my batch is from CSBN 2020? Yeah, 2019 to 2020. Yes, I even remember you did not have graduation ceremony, tama? Yes po. Because of the pandemic. So kabatch to ni Sir Perry yung mga kwaderno, the members of the kwaderno band, sila Joey Tan, si Clarence Galang, Kenji Gabuyo. Si Clarence pala ay graduated in another school, no? Yeah. So anyway, at saka sila Deacon Frost. So nice to have you here, Angel, and very appropriate pa naman kasi ang ating pinag-usapan ay World Animals Day. We would like to thank our number one fan na si Ma'am Imelda Makawili for providing us with nutrition, sustenance, no? Meron po siyang binigay para sa mga host and guest natin. And then at the same time, something Filipino, yung bibingka ba yun? Yan, bibingka. Okay. Thank you so much, Ma'am Imelda, and get well soon. No? We heard that there's a little bit of sickness ata, si Sir Art or Arthur ba, o kayo po ba, no? May we pray na God grant you good health, no? We would like also to acknowledge si Gigi Asenya, no? Nasa from Bulacan. Gigi, thank you for watching and supporting us. At huwag ka magulat, G, kasi pag nakita mo dyan, konting viewers, kasi yung mga estudyante namin ngayon ay nagme-makeup class. So, may classes sila ngayon, pero eventually, they will be watching yung CSBN portal. Kaya umaabot, Angel, just in case, no? Pag kumaway ka dyan, nasa more than 1,000 viewers yan. Alam mo ba kung bakit? Why? Kasi 1,266 ang enrolled students ng CSBN. Okay. Plus may parents pa sila, may guardians, may mga former teachers pa tayo, tapos may mga former employees na who continuously support us. Siyempre, pag free time, i-check nila yung
yung ating the CSBN portal. Okay. So, at the same time also, Ma'am Imelda, ito po pinapakita natin sa inyo ay itong naghihintay sa inyong Christmas gift, no? Ito po ay pang araw-araw 2024, no? Wala pong commission dito ni Sir Perry at ni Angel, no? Published by the Claretian Publications or Claretian Communication Incorporated. And this is our gift to you for continuously supporting the CSBN portal. This is may daily reading po ito, Gospel and First Reading for the year 2020-24. At binabuti nating Tagalog ang sa inyo para hindi kayo makalimot sa inyong official language kasi kayo po din po ay Pilipino although you are already based sa Australia. And then meron din po maliit dito, Pandesal 2024 naman for our parents and learners who would want to avail. Ito po ang retail price nito is 185. And we do have sellable copies dito sa school kasi ang Claretian Communication ay seriously thinking of mag-memorandum of agreement then with CSBN. So hindi ka ba believe niyan, Angel? Yung ating eskwelahan ay may mga kalink na UST, Olfo, tapos ano pa ba isa, Sir Perry? Yung National Teachers College, tapos Claretian Communication very soon ay makikipag-tie up din po sa atin for the distribution of kanilang Christian Community Bible. Pero ang ating pinag-usapan, Angel, ay World Animals Day. Nasabi ni Sir Perry, can you review us for the sake of Angel, why is this very important, yung World Animals Day? Importante po yan, sir, kasi kaparte po yan. Kumbaga, kaparte yan lahat po ng nilalang ng Diyos. Parte po, kumbaga, connected po tayo. Correct. Naninirahan tayo sa isang mundo. Mm-hmm. So, ang mahalaga na binigay sa atin ng Diyos ay alagaan lahat ng mga nilalang. Either may buhay man o wala, yan ang command sa atin. Steward of God's creation. Yun, maganda. When you were still negotiating, Angel, papunta ka dito, nagbitaw si Sir Perry, kausap niya si Sir Junel, na we are called to be stewards of God's creation. So, ano bang masasabi mo? Is na-instill din ba ito sa iyo ng family mo at ng school, yung pagiging steward of God's creation, that we are not supposed to be dominant species of the planet Earth. We are part of the creation of God. So what can you say? Okay, yes po. I believe, yes, we have what we talk about in ethics is obligational duty towards the creation of God. And my lola always used to tell me not to take the gifts of God for granted. I think what makes these things beautiful is that it teaches us to be humble. Mm-hmm. We don't have to believe in God in order to know that we have that obligation to take care of our environment, of the creatures around us, whether it's not just about humans, it's also about living creatures like, yun nga po, yung animals. Yes, no? Kasi, di ba, there are people who do not believe in God, no, may mga atheists, pero it takes just use of reason for them to realize that there are other creatures who are in this planet that they also have the right to live. Tama ba? Yes po. Okay, so the right to life extends to all creatures, hindi po. Kasi importante po ito kasi there was a time in human history, Sir Perry and Angel, na ang mentality of humankind was dominant siya, na he was sent here at yung creation na binigay sa kanya to dominate. Pero ang magandang binitawan mo, Sir Perry, hindi na po yon ang ating mentality. It's not to dominate the world or creation.
It is to be stewards of God's creation. What do you think is the difference, Sir Perry, Angel, between domineering or dominating the planet and stewardship of God's creation? Anong sa tingin mo, Sir Perry, and then Angel? Okay. Sir, pag sinabi natin to dominate, parang iniisip mo, ikaw lang yung ano rito. Ikaw yung nag-propagate lang lahat. Wala kang pakialam. Basta kung anong naisip nyo, isasagawa mo. Boss. Boss lahat. Kung putol kahoy, putol lahat. Walang pakialam mo. Kasi kailangan mo. Yun po yun, sir. Pag sinabi natin, iba kasi ang inano, yung creation, yung pag inihabilin, yan pong ano ron, inihabilin para proteksyonan at pangalagaan. Pangalagaan. Meron ka Yun. pa binanggit sa akin, minsan nag-usap tayo sa office, yung pamamahala at pag-aalaga, di ba? Yun So, po. yun. Pamamahala mo, tas pangangalaga. Pangangalaga. So, hindi iyo. Hindi, yun. Hindi Tama. sa tao, no? It's not ours. We are just part. Tama ba yun, Angel? Yun, di ba? Yes po. I think for me, dominating is more of, in simpler terms, it's like more about ruling over something. Unlike with stewardship, it's more of serving. Yan po. Serving, yeah. Serving the Creator kasi there is a manlilikha at may nilikha, no? And sana po with this special episode natin sa Animals Day, napakarami na po mga endangered species po sa Philippines. Yung mga pawikan, mga sea turtle, tapos yung mga tarsier, yung Mindoro na buffalo ay is endangered na rin. Marami pa tayo, no? May mga kalaw, yung Philippine eagle, because of man's abuse. The abuse sa nature, sa abuse ng forest. So sana sa basura, tinalakay niyo Sir Perry ni Sir Jonel kanina, yung basura. In fact, a few days ago, umulan sa Metro Manila, sa Quezon City, ang daming portion, baha agad, no? It's not because of the drainage, it's because of the basura, kawalahan ng disiplina at pagpapahalaga sa ating mundo. We would like to thank Lola Sel, Tita Sel, no? At yung mga nurse and midwife mo dyan, nanonood din po sa atin si Lola Sel or Tita Sel, no? May God bless you always. Sana every Wednesday po, no? The CSBN portal. So any parting words, Angel, for this morning? And thank you so much for gracing us with your presence and insights. Meron ka pang mga last message? Thank you for having me. Ayun po. I think, minsan nanonood din po ako ng CSBN portal. And Hindi dapat minsan. Ay, Every madalas. Wednesday. Every Wednesday na ha. Every Wednesday. When I have the time. Babawiin namin ni Sir Perry itong bigay ni Ma'am Imelda. Hindi, biro lang po. When I have the time, I watch it. And ayun po, nakikita din po na very progressive po yung CCBN. I learned a lot here. I have grown a lot here in terms of, especially in terms of my mental health. Si Sir Paul, Sir Perry, Ma'am Rolette, yung mga teachers po. And syempre yung mga CSBNians helped me in terms of growth po. Wow. So, Ikaw, Sir I would Perry? like, enroll na kayo. Yeah. Sir Perry, ikaw, meron mga parting words? Itong ating pagdiriwang po ng ano, sir, yung World Animals Day, ay isa rin pagkakataon ito na ipahayag din ng simbahan yung kanyang role para yung ang message na ng pangangalaga at pamamahala ng mga nilikha ng Diyos. Na kailangan natin, kung mahal natin ang Diyos, mahalin natin ang kanyang mga nilikha. At tandaan nyo, napakalaki ng role ng mga animals during the kasagsagan ng pandemic, no? Sila ang nagbigay sa atin ng kaligayahan. Sabi ni Sir Jonel kanina, yung mga pusa niya, yung mga aso nyo sa bahay, yung mga alaga nyong butiki, merong ibang nag-aalaga ng mga lizard, mga other pets. They have healed us, no, during the pandemic. Especially our battling with mental health and depression, nagbigay po sila ng kaligayahan. So para sa kanila, Sir Perry, at para kay Angel din na sumabay ka kasi meron tayong hinihiram na song every time we end the CSBN portal from the Danny and Marie Osmond, 1970s pa po, no? So
1, 2, ready, go. May tomorrow be a special day. May you find love and laughter along the way. May God keep you in His tender care till He brings us together again. Goodbye, everybody. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Dear God, thank you for this day and for the opportunity to come together in worship. As we leave this place, we ask that you guide us and protect us on our journey. Help us to remember the lessons we have learned today and to apply them to our lives. We pray for those who are in need of your love and healing, and ask that you comfort them in their time of need. May we go forth from this place with renewed faith and a deeper understanding of your love. In your holy name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the